Ito na nga pala yung mga piyesang ikakabit ko dito sa binubuo kong project bike, si Project Pangarap. Hindi pa man tuluyang natatapos pero unti-unti nang lumalabas yung magiging itsura. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung update nito ni Project Pangarap. Bali, ito na nga pala yung day 5 ng pagpapapogi ko dito sa nabili kong napabayaan na Honda Dream XS. At yung plano ko sana gawin dito ngayong araw, maitayo ko na ulit, mapagbati ko na yung makina, pati yung batalya. Dahil halos isang linggo na rin sila magkahiwalay, malamang na-miss na rin nila isa't isa. Dahil hindi ko na nga pala nalinis tong rim set noong pinakabit ko tong gulong, ngayon ko nga pala sinabon para siguradong malinis kapag kinabit natin. Kaya nagsimula nga pala ako sa pagkakabit nitong front shock para tuluyang maitayo na tong batalya. Nakompleto ko na nga rin pala lahat ng piyesang kakabit natin dito, kaya hindi na kayo mabibitin. Tuloy-tuloy na tayo sa pagkakabit. Kaya hindi na nga rin pala ako nagpatumpik-tumpik pa. Isinalpa ko na nga pala sa tipos tong front shock. Kaya ibinato na nga pala sa kanya sunod na piyesang ikakabit natin. Bali, bumili nga rin pala ako ng bagong center stand. Kung napanood nyo kasi yung huling video natin, sira na rin kasi yung luma dahil ginrinder ko na. Bali, set na nga pala tong binili ko dahil sinira ko na rin yung ehe ng luma. Busalsal na kasi yung magkabila ang dulo. Para hindi agad basta-basta kalawangin to, pinahirang ko muna nga pala ng grasa bago natin isasal pa. Ginamitan ko nga pala yan ng tali para lang mahatak tong spring. Medyo makunat na kasi talaga sa tigas. Medyo nadala kasi ako dati nung pagkasikwat ko, sabay tumama sa daliri ko. At ikakabit ko na nga rin pala to swing arm, kaya nilagyan ko na rin ng bagong grasa tong mahabang ehe. Kaya ipinasok ko na nga pala sa loob, medyo maganit lang dahil may kalawang pala. Kaya kinuha ko muna yung martilyo ni Thor, konting pokpok lang hanggat sa sumagad sa dulo. Natuyo na nga rin pala tong brake housing na pininturahan natin nung isang araw, kaya ikinabit ko na nga pala tong brake shoe. Mano-mano ko nga pala yung binuka, saka ako pinasok dito sa magkabilaang dulo. Mas madali kasi yung ganitong diskarte. Bale, inuna ko nga palang ikabit yung gulong dito sa harapan, kaya niready ko na nga pala tong front shock. Kaya nung nalapat ko na nga pala maigi, kinuha ko na nga pala yung ehe nito, sinalpa ko na rin dito sa butas. Dahil hindi ko na nga pala ito nabilihan ng front axle, buti na lang meron ako ditong naitabi, kaya lang kulay titanium. Pero mas presentable na to tignan kaysa dun sa kalawangin pa yung gamitin natin. Buti na lang kasama nga pala to na nabili natin dun sa SSL nung nakaraang video natin, kaya may naikabit tayo dito sa harap. Kaya hinanda ko na nga pala yung gulong sa likuran. Ito naman yung sunod nating ikakabit. Bumili na nga rin pala tayo ng bagong damper. Yung luma kasi nito, halos sira-sira na talaga, negative ng gamitin. Dahil bago pa nga pala to, medyo maganit pang ipasok sa loob. Kailangan pukpukin ng bahagya para lang lumapat. Pero mas okay na ako sa ganito. At least sigurado tayong hindi kakalog yung planch hub, lalo na kapag umaandar. Kaya nung naikabit ko na nga pala tong 4 na damper, saka ako nga pala nilapat tong planch hub. Sakton-sakto lang talaga yung fittings. Kaya kinuha ko na nga pala yung bagong sprocket na gagamitin natin para mas malinis tignan. Bali 36 teeth nga pala to. Bali binilihan ko na nga rin pala to ng bagong nut. Puro kalawangin na kasi yung luma. Alanganin kong isasalpak pa natin. Balik stock look lang kasi talaga yung plano ko rito. Kaya wala na tayong masyado accessories na nilagay. Pati sa mga ball. Dito nga pala sa part na to, medyo dumoble gastos ako. Pang XRM kasi nabili kong brake housing para dito sa likod. Dahil hindi ganong kalapat dito sa hub. Kaya binilihan ko na lang ng bago. At least dito sigurado tayo. Pati nga pala yung brake arm tsaka ehe. Pinalitan na rin natin ng pang Honda Dream talaga. At bago ko nga pala sinalpak yan, pinahirang ko muna ng grasa para smooth na smooth lalo kapag namembreno tayo. At bago nga pala natin makalimutan, dahil walang brake yung nakasalpak dito, ito muna yung nilagay ko. At nung okay na nga pala lahat, saka ako kinuha tong gulong sa likuran. Ito na ikakabit natin ngayon. Ito lang yung hindi ko nabili ng bagong sa likod, kaya no choice tayo. Ito pa rin yung gagamitin ko. Pero niliha ko nga pala yan para kahit papano mabawasan yung kalawangin. Binaklas ko nga muna pala tong rear shock dahil nakalimutan ko, hindi pa nga pala natin na ikakabit yung kadena para mabilang ko rin kung ilan ba yung puputulin ko. Dahil stock swing arm lang naman yung gamit natin, sigurado talaga magbabawas tayo rito. Kaya nung naibalik ko na nga pala tong rear shock, kinuha ko na rin yung makina. Sa wakas, mapagbabati na rin natin sila. Dahil natatakpan nga pala yung butas ng mga papel na dinikit ko, tinanggal ko muna para mailagay na natin dito sa batalya. Tapos inangat ko lang ng bahagya yung makina para mailagay na natin tong unang tornilyuhan niya. Mas madali kasi yung ganitong diskarte, medyo mabigat kasi yan, lalo kung uunahin mong ilagay sa taas, kailangan mo talagang buhati. Pero dahil ako lang din naman yung nagkakabit nito, kaya kailangan talaga gamitan ng pangmalupitan na diskarte. Kaya nung naipasok ko na nga pala tong dalawang mahabang tornilyo, kumuha na nga pala ako ng lock nut, nilak ko na rin, baka kasi makalimutan pa. Nilagay ko na nga rin pala tong engine sprocket para tuluyan na nating masukatan tong kadena, baka kasi mali yung putol ko, sayang kasi doble trabaho. Kaya nilagay ko na nga pala tong lock, dito kasi tinutornilyo to, nakadikit sa sprocket. Dahil medyo chapsuy na nga pala yung tornilyoan nito, sinipat ko nga pala sa ilalim kung tatagos tong tornilyo na ikakabit natin. Nung nakita ko sakto lang yung
haba, saka ako nga pala ginamitan yan nitong impact. Sinigurado ko na kasi na mahigpit talaga yung pagkakabit ko dahil delikado to, lalo kapag natanggal, pwedeng mabaak yung makina. At noong sinukat ko na nga pala yung kadena, 10 nga pala yung kailangan bawasin, kaya kinuha ko na tong chain cutter. Gumamit nga pala ako ng plies para matanggal ko tong lock ng kadena. Tapos nung nabilang ko na nga pala yung 10, saka ako sinentro dito sa butas para matanggal yung pinakaeheng nakapasok. Medyo natagalan nga pala ako sa part nito, yung karayom kasi nito halos paling na. Yung kada ikot mo kasi nung thread, nag-iiba talaga yung position niya. Pero nakuha pa naman sa manual na align, kaya nabawasan pa rin natin tong kadena. Kaya nung nabalik ko na nga pala yung lock nito para malaman ko kung tama lang ba yung binawas ko, sinalpa ko na rin agad. Ikutin ko na sana yung gulong para matesting ko sakto lang yung pagpag, kaso nakakambyo pala to. Noong nahalungkat ko nga pala yung cambio para i-neutral to, may nakita nga pala ako ditong chain guide para hindi tumama dito sa swing arm. Kaya ikinabit ko na nga rin pala to para iwas lagutok din. Kaya inayos ko na nga pala yung pagkaka-align ng gulong, sinipat ko lang kung nasa gitna tsaka walang paling yung kadena. Tapos tinanggalan ko na nga pala ng plastic tong cambio para ma-neutral na natin, maiikot na yung gulong sa likod. Kinapa ko nga muna pala yan kung sakton-sakto lang dito sa spline yung pagkapasok natin nung lumapat, saka ako pinukpo. Tinesting ko na nga rin pala ikutin yung gulong kung sakto lang ba or walang sabit. Buti na lang napaka-smooth tong ikot, kaya kinabit ko na nga pala tong higpitan nitong cambio para hindi gumalaw. At binato na nga pala sa akin yung sunod na piyesang ikakabit natin, bali sprocket cover naman to. Hanggat maaari kasi talaga, gusto kong kumpletuhin yung piyesang nakabit dito para pag tinignan, original talaga yung loop. Bali may 2 tornilyuhan lang ako kinabit dyan, dito sa taas tsaka sa baba. At ito nga pala yung pinakaunang pairings na ikakabit natin dito, itong rear fender. Medyo dumoble trabaho ako rito, akala ko kasi kailangan pambaklasin yung gulong, yung pala baliktad lang pagkakabit ko. Kaya nung naitama ko kung paano ikakabit, dito nga pala ako natawa sa sarili ko, pinahirapan ko kasi yung buhay. Kaya napaupo na lang ako, sabay ngiti. Ito talaga minsan yung nakakatawa sa ginagawa ko, minsan talaga kailangan mong paganahin na maigi utak mo. Siguradong magkakamali ka talaga, pero kasabay naman nun may matututunan ka. Kaya nung naiayos ko na nga pala yung pagkakabit ng rear fender, ibinalik ko na nga pala tong gulong, pati itong mga shaft. Pati yung pagkakalapat nitong gulong, inayos ko na rin para sentrong-sentro lang. Kapag ganito nga pala yung madalas na nangyayari, lalo kapag nalilimutan ko na ikakabit ko, indikasyon na talaga to na magpahinga na. Pero bago natin tatapusin tong video, lalagyan ko na nga rin pala ng lock nut tong magkabila ang tornilyuhan nitong shaft. Marami pa tayong pyesang ikakabit dito, kaya abangan nyo yung mga susunod na video natin. And nga pala, bago natin tuluyang tapusin itong day 5 nito ni Project Pangarap, mag-update muna tayo para dito sa giveaway natin na Yamaha Pino. Ito si Project Pinocchio. Dahil sa October 5, pipili na tayo ng bagong amo nito. Kaya sa mga hindi pa nakakapag-download at nakakapag-register dito sa game app, punta lang kayo dito sa comment section tapos i-download nyo yung link, right? So yun nga pala, sa mga gustong humabol para dito sa giveaway natin na Yamaha Pino, ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na game na dapat i-download at mag-install kayo dito. Alright, so ito, 4 kasi yung game na pinopromote natin. So dapat meron din kayo nito para magkaroon kayo ng chance na manalo nung Yamaha Pino natin. So napaka-basic lang ng gagawin nyo. Kapag na-install nyo na, ito na yung makikita nyong homepage nitong Diamond Game. Sa mga nagtatanong kung legit nga raw ba to, yes po, legit po. Tested ko po to, napakatagal na panahon. So ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang tong register, tapos ilagay nyo lang dito yung number nyo, tsaka yung mga verification. Basta lahat yan, i-fill up nyo lang. Pag okay na, i-confirm nyo lang, tapos click login. So kapag fully registered na nga pala kayo, ito na yung pinaka homepage mismo ng Diamond Game. Ayan, kung naghahanap kayo ng paglilibangan or kung mahilig talaga kayong tumaya-taya, dito napakarami yung pagpipilian. Ayan, may mga baraha, may beto-beto, at kung ano-ano pa. So sa mga magtatanong kung paano kayo magta-top up dito, at least 100 pesos dapat mag-top up kayo dito para magkaroon kayo ng chance doon sa Pino. Dahil check ko yan lalo sa October 5 bago natin ibigay yung Yamaha Pino. So i-click nyo lang tong wallet, tapos ilagay nyo lang dyan kung magkano, pero ito lang yung nire-record ko kahit itong pinakamababa lang. Tapos SS nyo, lapag nyo lang sa baba. So syempre kapag nakapag-top up na kayo, pwede na kayong maglaro rito. So ito nga pala yung madalas na nilalaro ko rito. Ayan, Dragon versus Tiger. Napaka-basic lang kasing manalo rito kasi dalawa lang yung pagpipilian nyo. So ito na yung itsura ng Dragon versus Tiger. Pipili lang kayo dito kung magkano itataya nyo. Pabarya-barya lang, pwede na yan. I-click nyo lang dyan kung magkano. Click natin tong 5 pesos. So dito tayo tumaya sa Dragon. Ayan. So matik yan, kapag mas mataas yung barahan na Dragon, dito nyo makikita yan, dadagdag dito sa gold coins nyan. So antayin lang natin tumaya yung iba. Ayan na. Boom, Queen. Boom, 4. Mas mataas yung Queen. Kaya
panalo agad tayo ng halos 5 piso rin, and 4.75. So ganun lang ka-basic. Syempre para hindi maubos yung pera natin, mag-out na tayo. And sa mga magtatanong naman kung sakaling pumaldo na kayo dito, kung gusto nyo na i-out, syempre mas maganda pag panalo na kayo, i-out nyo na. I-click nyo lang ito. Yan, tapos ilagay nyo lang dyan kung magkano yung gusto nyo ilabas dito sa game. So ganun lang, napaka-basic, di ba? So ulitin ko para magkaroon kayo ng chance na manalo ng Yamaha Pino natin sa October 5. Basic lang yung gagawin nyo, mag-register lang kayo dito sa game, tapos mag-recharge kayo at least 100 pesos, tapos ilapag nyo sa baba. Yun lang, alright? So yun na nga, mag-update muna tayo ng mga nagawa natin ngayong araw para dito ngayon sa part 5 ni Project Pangarap. So ito nga pala, may mga pinakita ko sa inyong mga parts na ikakabit natin, kagaya nito mga kaha, itong headlight, medyo may pagka-unique talaga yung itsura nito, lalo kapag ka nabuo. So yun nga, naikabit na nga pala natin yung magkabila ang gulong, pati yung rear shock, tsaka yung tapalodo sa likod, yung upuan pinatong lang natin, pati yung cambio, pati itong sprocket cover. So pansamantala dito muna nagtatapos yung video natin dahil hinapon na rin tayo, pero sa mga susunod na araw, sa mga susunod na episode, itutuloy-tuloy na natin ikabit yung mga kaha nito. Kaya sa mga nag-aantay ng magiging resulta nito, kita-kits tayo bukas sa susunod na episode. Yan lang, ride safe. Alright.